po, this morning, ito po yung ating pong pag-uusapan. The church and its primary purpose o yung original purpose ng church. Ano nga ba talaga ang pinakalayunin ng iglesia? So, napakapalad natin po mga kapatid, nakabilang po tayo sa mga tinawag ng Diyos sa iglesia po ng Panginoon. Amen po ba? We're so blessed. So ito po yung unang katanungan po dito. What does it mean the church can change the world for being the church? No? Ang iglesia ay makapagbago ng mundo, no? Sa kanyang katangian ng pagiging iglesia. Amen po ba? So ito po, no? Ito po yung ating pong matutunghayan, no? Sa Book of Acts, chapter 1, verse 4 to 8. Kagalang-galang ng Teopilo, isinasalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Kristo mula sa simula. Pagkakasaan ang siya sa langit, pagkatapos bang nakabiling itong magitan ng banal na Espiritu sa kanyang mga apostol. Verse 3, pagkatapos ng kanyang pagdudusa, nagpakita siya ng maraming ulit sa kanila upang mapatunayang siya ay buhay. Ginawa niya ito sa loob ng 40 araw at nagturo ng mga bagay tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang kasama nila, nagiging siya ng ganito sa mga alagad. Huwag mo na kayong umalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo ang pinangako ng Ama na narinig ninyo sa akin. Verse 5, nagbautismo sa tubig si Juan, subalit ilang araw na lamang, babautismuhan kayo sa banal na Espiritu. Namuli silang kasama, nagtanong ang mga alagad ni Jesus. Panginoon, na mga panahon tatay mo muli ang kahayaan sa Israel. Verse 7, sinabi sa kanila, hindi na ninyo kailangang malaman pa ang mga oras o ang mga panahong itinakda ng Ama sa pamamagitan ng sarili niyang otoridad. Sa halip, tatanggap kayo ng kapangyarihang babawas sa inyo ng banal na Espiritu. At kayo'y nandito ng saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng Panginoong Diyos. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso na pagpakumbaba na tanggapin ang inyong pong mga salita. At lalo tigit amin po itong may isabuhay. Fill this church with your Holy Spirit, Panginoon. Kami po inyong lingkod, itago niyo po sa inyong pong likuran. Hindi po namin kailangan na makita, kundi ang inyong pong kadakilaan, ang inyong pong kapangyarihan sa pagpapahayag ng inyong pong Ebanghelyo. Ito pong aming panalangin in Jesus' mighty name. Amen and amen. So the church will become a church Jesus intended it to be if these powerful elements are present. So, pag-uusapan po natin, anong nga ba ang mga bagay o makapangyarihang mga elemento o mga bagay na yung iglesia ng Panginoong Jesucristo, yung intention, yung original purpose ng iglesia ng Panginoong Jesucristo ay talagang magaganap sa kanyang church. We are the church. Amen po ba? Yeah. You are the church. Ang iglesia, lagi natin sinasabi kahit sa mga preaching ni Pastor Ferdy, ang iglesia ay tao, hindi yung lugar. No, hindi yung mga magagarang building, hindi yung malalaking lugar ng pagsamba, kundi ang iglesia, kapatid, ay ikaw. Kaya kapag sa tayo po ay nasa community, kapag ginagawa po natin yung ating tungkulin, yung original purpose ng church, yun po ay ginagawa po natin yung utos ng Panginoong Jesucristo po sa atin, yung intention ng Panginoong Hesus sa atin. So ano yung mga powerful elements na ito para mangyari talaga ang kalooban ng Panginoong Jesucristo? So the church will become a church Jesus intended it to be if these powerful elements are present. What are the two elements were mentioned by the Lord Jesus Christ in preparing the church for its original purpose? Ano yung dalawang elementong ito na talagang ang iglesia ay magampanan
No? Para ito po ay magawa ng iglesia ang kanya pong original na purpose. Yes, marami po tayong ginagawa sa loob ng church. Hindi po masama ang mag-raise ng funds. Mahalaga po yun. Hindi po masama ang iba pang mga activities sa church, mga fellowship sa church, dahil kasama po yan sa misyon ng Panginoon. But, ang church, ang mayroong original na purpose. So ito po ay mangyari lamang po kapag nandoon ang dalawang elementong ito. Number 1 po mga kapatid, the power of the Holy Spirit. Ulitin nga po natin. The power of the Holy Spirit. Magagawa lang ng iglesia ang kanyang tungkulin, ang pinapagawa sa kanya ng Diyos, kung mayroong kapangyarihan ng banal na Espiritu. So the church came into being because of the Holy Spirit. The church is not created by anyone but the Holy Spirit. Wala na pong ibang tagapaglikha ng iglesia kundi ang banal na Espiritu mismo. Ang naglikha ng iglesia hindi yung mga church leaders, hindi po yung sinuman, hindi po yung sinong pastor, o hindi rin po dahil sa mas kasipagan natin. So, ang City of Hope Canlubang, talagang kilala yan sa mga masisipag na mga humahayo. Diba? So, napaka blessed po ng City of Hope Canlubang. Pero yun po dapat ay empowered by the Holy Spirit. Yun po kapangyarihan ng banal na Espiritu, dahil ang naglikha, ang tagapaglikha ng church, ang tagapaglikha ng iglesia ay ang banal na Espiritu. So yun po dapat lagi ang mag-remind po sa atin. Yan po lagi dapat ang tatandaan po natin. So yun din po yung isa sa mga kinakatakot ko, baka ako'y bilang lingkod ng Panginoon ay magmayabang na sa harapan ng Diyos. Dahil ako ay parang entitlement na, yung tingin ko sa sarili ko. Pero hindi po, dapat ganon. Ang iglesia ng Panginoon ay likha ng banal na Espiritu. So, He created the church, therefore, He owns it. So, ang may-ari ng iglesia ay ang banal na Espiritu. Dahil siya ang taga-paglikha nito. Siya ang naglikha nito. Sa Kanya nagmula ang iglesia. Amen po ba mga kapatid? May karapatang magmay-ari ang sinuman ng kanyang sariling likha. Tama po ba? May karapatan kang magmay-ari nito ng iyong sariling likha, kahit nga sa mga kanta. Di ba? Kapag ginaya mo ang tono ng kanta, ginaya mo yung lyrics ng kanta, kailangan mo magpaalam doon sa original. Di ba? Alam nyo na yun. Yun yung nangyari sa sikat ngayon. Kailangan niya magpaalam doon. So, ganun din po, mga kapatid. May karapatan ang banal na Espiritu sa iglesia dahil siya ang may-ari nito. Hindi po tayo ang may-ari ng church. Hindi ang sinuman ang may-ari ng church, kundi ang banal na Espiritu. The church is God's treasured possession. So kung ikaw ay iglesia, kung ang tao ay iglesia, napakapalad mo kapatid, dahil ikaw po ang napakalagang treasure na posisyon ng Panginoon. Pagmamayari ka ng Diyos. That's why mayroong direction ng church. Kahit po sa mga individual nating mga buhay, mayroong direction ng ating mga buhay. Dahil ang Diyos ang may hawak sa atin. Ang Panginoon ang may hawak po sa atin. Kahit po sa mga career, kahit sa mga nag-aaral po dito, mga estudyante, o mayroon ditong mga nagnenegosyo, mayroon pong direksyon, mayroon pong katuturan ang lahat ng yan dahil ang Panginoon ang nagmamay-ari sa iyo. At maging makabuluhan yon. Napakalaking katuturan o kabuluhan ng ating buhay dahil nakasama po tayo
sa iglesia po ng Panginoon. Nakapasama po tayo sa mga pinili at sa mga tinawag ng Panginoon. So the Pentecost event in Acts, no? So, sa Acts chapter 2 is the birthday of the church. So ito po ay kapanganakan ng iglesia. Talagang walang aksidente sa Panginoon. No? Yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay piyesta yun ng Passover. No? So, hindi aksidente. Bakit piyesta ng Passover? No? Kasi yun yung naalala nila yung kanilang paglaya, yung kanilang paglabas doon sa Egypt. No? At yung tupa na kanilang pinatay at yung tupa na kanilang inihain yun ay sumisimbolo sa Panginoong Jesucristo. At ang kapanganakan ng iglesia ay fiesta din. No? Fiesta din ng Pentecostes. Na kung saan ang mga Hudyo sa iba't ibang dako ng mundo ay umuwi sa Jerusalem para ipagdiwang ang kanilang fiesta ito. At doon din ang unang kapanganakan ng iglesia. Nakakamangha ang Panginoon. Kaya walang aksidente sa Panginoon. Kahit yung kaligtasan po natin, yung pagkaligtas sa atin ng Panginoon, ay hindi aksidente. No? Hindi rin po natin pwedeng sabihin na naligtas si ganito, naligtas si kapatid dahil sa atin. Hindi po ganun. Dahil mayroon pong perfect timing. Ang oras ng Panginoon ay laging perfecto. Tandaan po natin yan, mga kapatid. So the church became a living organism because of the indwelling of the Holy Spirit. Ay yung kinanta natin kanina, no? God is in the house. The Holy Spirit is in the house. Ang banal na Espiritu ay kasama natin. Kasama natin ang banal na Espiritu. That's why ang iglesia ay buhay, living organism or spiritual organism. Dahil kasama natin ang banal na Espiritu. Buhay dapat kumikilos. No? Kapag kabuhay, kapag living organism, kumikilos. So the reason why Jesus commanded the disciples not to leave Jerusalem and instead wait for the power. No? So ito yung dahilan, no? Kung bakit hindi sila kagad-agad isinuko ng Panginoong Jesucristo sa iba't ibang dako. No? Sabi na, huwag niyo munang iwan ang Jerusalem. Huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Siguro yung implication ngayon sa atin ay huwag muna kayong unidos na wala yung gabay na banal na Espiritu dahil hindi po kayo magtatagumpay. No? Hindi lang po sa church. No? Kasama din po yun sa ating mga personal na mga plano, personal na mga buhay, personal na mga desire. Kapag wala po ang pagkilos ng banal na Espiritu, hindi po tayo totoong magtatagumpay. Sabi niya sa verse 4, habang kasama pa nila, nagbilin siya ng ganito sa mga alagad. Huwag muna kayong umalis sa Jerusalem, salit hintayin ninyo ang ipinangako ng Ama na narinig ninyo sa akin. Huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Dahil hintayin ninyo ang pinangako ng Ama na narinig ninyo sa akin. Hintayin muna ninyo ang ipinangako ng Ama. Hintayin muna ninyo ang pagkakataong ito na magkaroon kayo ng kapangyarihan. At sabi pa sa verse 8, sa halip, tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Kailan sila naging saksi? Agad-agad pa? Kailan sila naging saksi? Pagtanggap nila ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. So doon sila, pagtanggap nila ng kapangyarihan yon, saka sila binigyan
ng kapangyarihan, binigyan ng otoridad para mangaral, hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So why do we need to be empowered by the Holy Spirit in witnessing? Bakit kailangan natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating pagiging saksi? O sa ating pagiging tagapangaral ng banal na Espiritu? Ang isang Kristiyano, kapag siya ay niligtas ng Diyos, automatic yan, no? Saksi siya kaagad. No? Kapag naranasan natin, naranasan ang kaligtasan ng Panginoon, automatic yan, magiging saksi ka rin sa iba. Okay? So, mayroon din tayong pagmamalasakit sa iba. Mayroon tayong excitement dapat na sabihin din o ipangaral din si Jesus sa ibang tao. Pero kailangan nyo, empowered tayo ng Holy Spirit. So, mayroong mga taong masipag lang. Mayroong mga taong nandun ang kasi-kasigan. Mahalaga po yun. Maganda po yun. Pero ang pinakamalaga po, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu po sa bawat isa sa akin. Primarily, the mission is not our work. Ang mission, hindi natin yan trabaho. We just participate to what God is doing. Nakikipag-participate lang tayo. Nakikibahagi lang tayo. Dahil unang-una, ang first missionary, hindi po ang tao, hindi po ang mga apostol, kundi ang Diyos mismo. No? Sa Kanya nagmula ang pag-mimisyon. No? Sa Diyos mismo nagmula ang pag-mimisyon. So mayroong term sa Latin na Missio Dei, misyon ng Diyos. At ang pinakaunang missionary na sinugo ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Iniwan niya ang langit, bumaba siya sa lupa, inabot niya tayo. Namatay siya, nagsakripisyo siya para sa atin. So we are just participate. Nauna na ang Diyos gumawa ng misyon bago pa ang tao. Nakikiayon lang tayo. Nakikibahagi lang tayo sa misyon ng Panginoon. So powerful works of the Holy Spirit in witnessing. Ano yung mga kapangyarihan na gawa, na likha ng Diyos sa ating pangangaral. Sumusunod lang tayo sa pangangaral. Amen po ba? Sumusunod lang tayo sa misyon ng Panginoon. Kahit nga yung personal nating buhay, hindi yan dapat nakahiwalay sa gospel. No? Yung buhay po natin mismo ay witness. Hindi po separate ang gospel at ang buhay natin. No? Iba yung natutunan natin at iba rin yung sinasabuhay natin. Dapat inseparable yan. Hindi po dapat pwedeng paghiwalayan yan. Kaya nga tayo, church, no? Ang mga tao tinawag ng Diyos. So tayo dapat ay mayroong malasakit sa church. Sa lahat ng kilos natin, tandaan po natin mga kapatid, sa lahat ng kilos natin ay nakakabit, no? Nakaugnay sa buhay natin ang buhay ng iglesia. No? Halimbawa lang, may nakakita ko sa atin na ibang tao na iba yung ginagawa natin. Diba sa City of Hope, kanlubang yan nagsisimba. Bakit ganyan siya? So, ibig sabihin, inseparable po yan. Pero mga kapatid, mayroon pong kapangyarihan ang banal na Espiritu sa ating pag-witness. Unang-unang witness, ang buhay natin, ang patutuo ng ating buhay. Pangalawa, ang pagpapakilala natin sa Panginoong Jesus. Pinapakilala lang po natin ang Panginoong Jesus. So ano po yun? Convicts sin. No? Ito po ay nagpo-convict ng kasalanan ng tao para siya ay magsisi.
Yun po ang gawa ng banal na Espiritu. No? Kaya siya nakapagsisi dahil yan ay gawa ng banal na Espiritu. Kaya siya nakapagsisi sa ating pangangaral dahil kasama natin ang banal na Espiritu. Ganon din po ang nangyari po sa atin nung una natin kinilala ang Panginoong Jesus. It's the work of the Holy Spirit. Amazing work of the Holy Spirit. Kaya nga po mga kapatid, nandito po tayo dahil tumugon tayo. Dahil nag-response tayo sa gawa ng banal na Espiritu. Kahit po yung desisyon natin na pagpunta po dito sa lugar na ito para sambahin ang Diyos, yan po ay gawa ng banal na Espiritu. Kahit po yung pagsagot natin ng Amen sa salita ng Diyos, mga kapatid. So yung conviction, no, sa kasalanan, no, yun po ay gawa ng banal na Espiritu. Illumines darkened minds, gawa yan ng banal na Espiritu. No? So yung pag-iisip ng tao, sa masama, sa yung paggawa ng kasalanan, ay binabago yan ng Diyos. O nililinis yan ng Diyos. No? Yung mga maling pag-iisip ng tao. At gawa pa rin po yan ng banal na Espiritu. Kahit po yung pagbabago ng puso ay gawa ng banal na Espiritu. No? Kahit yung ating spiritual na paglago ay gawa ng banal na Espiritu. Kaya kailangan pa rin po ang iglesia. Kailangan pa rin po ang church na magsanay po sa atin, na mag-train po sa atin. Kailangan po natin na laging makakarinig ng salita ng Diyos. Yung tamang pagkaunawa sa salita ng Diyos, tamang pagka-interpret sa salita ng Diyos. Pero, ang magiging dahilan po ng ating paglago ay ang banal na Espiritu. Kaya tayo lumalago dahil po sa Holy Spirit. So these are the reasons why the church needs to be empowered or to be filled by the Holy Spirit. In fact, a Spirit-filled church is a missionary church. Basahin nga natin yung huling sentence, yung huling pangungusap. In fact, the Spirit-filled church is a missionary church. Kung sinasabi ko natin na kasama natin ang banal na Espiritu, na puspos tayo ng banal na Espiritu, is a missionary church. Tayo po dapat ay nagmimisyon bilang iglesia. Tayo, wala po dito, isa po sa atin na nag-o-oppose sa gawain ng church, sa mission ng church. Amen po ba? Ang church ay mayroong mission. Ano man po ang nakukontribute po sa church, yan po ay patunay na nakikiayon ka po sa mission ng iglesia. Ano man po ang meron ka, ano man po ang gift mo, ano man po ang talent mo, ano man po ang skill mo na nakapag-contribute sa gawain ng iglesia, ikaw po ay nakikiayon sa misyon ng Panginoon, sa misyon ng church. Tandaan natin yan mga kapatid. John chapter 20 verse 21, sabi ng Panginoong Jesus, muling sinabi ni Jesus sa kanila, sukain niyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, isusugo ko rin kayo. Yan. Sabi niya, kung paano isinugo ako ng Ama, isusugo ko rin kayo. So kaya nga ang mga lahat ng kumilala sa Panginoon, ang iglesia ay sugo niya ng Diyos. Tayo po ay sinusugo ng Panginoong Jesucristo. Sabi pa sa verse 22, nang masabi niya ito, sila ay hiningahan niya at kanyang sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu
So grabe, grabe yung otoridad ng Panginoong Hesus. Na kahit yung banal na Espiritu ay nanggaling po sa Kanya. Ngayon, sasabihin ng iba na si Jesus ay tao lamang. Di ba? Sinong tao ang magkaroon ng otoridad, naghihinga ng banal na Espiritu, na manggagaling sa Kanya ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas, ang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng Iglesia. Walang sino man. Ang Panginoong Hesus lang. Di ba? Hiningahan tayo ng Panginoong Hesus ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay taglay natin. Taglay ng Iglesia. Taglay ng bawat isa sa atin. So therefore, kaya nga mga kapatid, it is impossible to accomplish our missions apart from the fullness of the Holy Spirit. Napaka-imposible. At hindi natin magagawa ang accomplishment ng misyon maliban sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Maliban sa banal na Espiritu ang gumawa po sa atin. Hindi natin ma-accomplish yan. Ngayon, baka mamaya, tatanong kayo sa akin, paano po ngayon yan, Pastor? Napakaraming mga malalaking organizations o mga malalaking pagtitipon. Yung kanilang pangangaral naman, Pastor, ay puro na lang pera, puro prosperity. No? Tunay kang Kristiyano kapag mayroon kang ganito. Mayroon pa ng pastor nagsabi na pagka wala kang kotse, next year, sasagasaan ka daw niya. So paano yung pastor? Napakarami naman nila. Masabi man natin na yun ay accomplishment ng banal na Espiritu. Masabi man natin na sa bilang ang accomplishment ng banal na Espiritu. Sa truth pa rin, mga kapatid. Sa katotohanan pa rin ng banal na salita ng Diyos. Mga kapatid. So ma-accomplish po ang mission kapag ang banal na Espiritu ay nasa atin. Imposible po natin magawa. Napaka-imposible po natin magawa ang misyon ng Panginoon kung wala ang banal na Espiritu. Kaya yung hapon sa bawat isa, huwag po tayong gumawa, no? Na wala po, hindi po tayo guided na Holy Spirit. Kahit po sa lahat ng gagawin po natin, lahat ng desisyon po natin sa buhay, huwag po tayong kumilos na hindi po natin pinanalangin, hindi po natin hiningi ang gabay ng banal na Espiritu. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Amen. So, fullness of the Holy Spirit is not for personal reasons, but for God's mission because He is a missionary spirit. He is a missionary spirit. Ang banal na Espiritu ay nasa puso niya lagi ay ang mission. The fullness of the Holy Spirit is not for personal reasons. Hindi lang personal na dahilan, kundi ito lagi talaga ang nasa puso ng Holy Spirit, nasa puso ng Diyos ang mission. Ito lagi ang purpose niya kung bakit siya tumawag, kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay nagtawag ng kanyang mga isusugo. Tumawag siya ng kanyang mga alagad, mga disipulo, mga apostol na kanyang isusugo. Dahil ang nasa isip, nasa puso lagi ng Diyos, nasa puso ng banal na Espiritu ang pag-mission. He is a missionary spirit. At ang lahat ng mga ginagawa natin ngayon ay ang pagsasang-ayon, no, doon sa pagkilos ng banal na Espiritu. Pangalawang elemento, mga kapatid, the power of the Word of God. Basahin nga po natin ulit na malakas. Power of the Word of God. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. So una po, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangalawa, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nangangaral po tayo, binabahagi natin sa Jesus. Dahil tayo ay driven by the Word of God.
driven by the truth. No? Ang tunay na iglesia, ang nagdadrive po yung lagi ay ang katotohanan. Hindi lamang ang emosyon ng tao. Hindi lamang ang kinikilos ng kung sinuhan. Dapat we are guided by the truth. We are guided by the Word of God. Ang salita ng Diyos mismo. Naunawaan natin kung sino si Kristo. Nakilala natin kung sino ang Diyos. At ano ba talaga ang sinasabi ng Kanyang salita. So Jesus called and created the church as a witnessing community. We are the church. We are the witnessing community. Tayo po ang komunidad ng mga saksi, ng mga witness ni Jesus. Lahat po tayo, mga kapatid. Amen po ba? His original intention for the church, hindi siya optional. Hindi optional. Ayaw kong mag-mission. Ayaw kong makiayon. Magmi-mission lang ako kapag gusto ko. Magmi-mission lang ako kapag may time ako. No? Pag may time. Pero hindi po ganon ang intention po ng church. So ito po ay mandate po sa atin. Mandato po sa bawat isa sa atin. Saan po tayo naroroon? Nasa trabaho man tayo, nasa negosyo, nasa paaralan. Lagi po natin iisipin na tayo ay mga saksi ni Jesus. Tayo ay witness ni Jesus. We are the witnessing community. That's why we are alive. Sabi sa verse 8, sa halip, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Magiging saksi. Hindi lang magiging saksi tayo. Hindi lang dito sa Kanlubang. No? Hindi sa Kanlubang, sa Mayapa, sa buong Kalamba, buong Pilipinas, hanggang sa dulo ng daigdig. That's why, mga kapatid, mayroon po tayong pinag-pray. No? Mga nakaraan, mayroon pong isinugo doon po sa Canada, yung tatlong mga kapatid natin sa Toronto, Canada. No? Sana po, mga kapatid, at talagang ipapanalangin po natin sila. Lalo na po yung pagtatayo ng City of Hope, Canada, mga kapatid. So, huwag po natin kalitaan na ipanalangin ang ating mga kapatid na maranasan po ang kapuspusan ng banal na Espiritu. No? Dahil gaya nga na ating pong natutunan ay ang Iglesia ay likha ng banal na Espiritu. So, yun po, mga kapatid, no? Yung pagiging saksi natin, yung identity po natin bilang mga witnesses, bilang mga saksi, huwag po natin laging kakalimutan. Saan po tayo naroroon. Sabi sa verse 8, sa English, but you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses to tell people about me. Yun yung ibig sabihin ng Panginoong Hesus. Sasabihin nyo, ipapakilala nyo ako sa mga tao. So both in Jerusalem and Judea and Samaria, and even to the ends of the earth. We cannot give or share those things that we do not receive in the first place. Hindi po tayo makapagbigay sa mga bagay na hindi rin po natin natanggap. Amen po ba? Paano natin ma-share si Jesus kung hindi natin natanggap ang kanyang mga salita, kung hindi natin natanggap ang banal na Espiritu? So una, tayo po ang nakakaunawa ng kaligtasan. Tayo po ang unang nakakilala sa Panginoong Hesus. Paano natin ipakilala ang Panginoong Hesus kung hindi natin siya kilala? Kung hindi natin alam ang ating sasabihin kung sino si Jesus. Yan po. So that's the heart of being
witness kung sino si Jesus. Alam ng lahat ng tao ang pangalang Jesus. Pero hindi nila lubos na nakikilala. So Luke clarified that the disciples have the message or gospel to share. Mayroon kayong mensahe, mayroong mabuting balita na kayong dapat ibahagi. Kaya kayo isinugo. So sabi niya sa verse 1, kagalang-galang ng Teofilo, sinasalaysay ko sa aking unang aklat. Sabay-sabay po tayo sa kulay dilaw. Lahat ng mga ginawa at itinuro ni Kristo mula sa simula. Isinasalaysay ko, no, sa aklat, no, sa aking unang aklat. That's the book of Luke. Kasi itong Acts ay sinong sumula? Si Lucas din. No? Yung tinutukan niya dito na unang aklat ay ang Gospel of Luke. No? So yung aklat ni Lucas. So sabi niya ay isinalaysay ko na doon, no, ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus mula pa sa simula. Talagang napaka-detalyado ng pagkakasalaysay ng Panginoong Jesus. Lahat ng mga ginawa ng Panginoong Jesus. So isa rin sa emphasize ng Book of Luke ay ang Panginoong Jesus ay laging nasa aksyon. Laging gumagawa, nagpapagaling, nagpapakain, nagpapalayas ng masamang espiritu dahil yun ang misyon ng Panginoong Hesus. Amen po ba mga kapatid? At isinalaysay na ni Lucas doon pala, no, ang lahat ng may tinuro at ginawa ng Panginoong Hesus. So Jesus Himself is the gospel or the good news. Ang Panginoong Hesus mismo ang mabuting balita. So sharing the gospel means sharing Jesus. So yun po ang ipapakilala natin lagi, ang Panginoong Hesus. It is right to say that the gospel is in the Bible, or we can also say that the whole Bible is the gospel. Because the whole purpose of the Bible is about Jesus, the life giver. Ang mabuting balita na sa Biblia, ang buong pasulatan niyan, sabi niya sa John chapter 5 verse 39. Sabi niya ay ang buong kasulatan ay tumutukoy sa akin. Ang buong kasulatan ay tumutukoy sa Panginoong Hesus. From Genesis to Revelation, tumutukoy yan sa Panginoong Hesus. That's why ang Bible is the gospel itself. At ang buong Biblia ay pinapakilala kung sino ang Panginoong Hesus. So napakaraming mga types and shadows sa Old Testament na tumutukoy sa Panginoong Hesus. At isa nga doon yung sacrificial lamb, no? yung offering, yung pag-aalay ng tupa para sa ikatutubos na kasalanan. At anong sabi ni John the Baptist, no? Sa John chapter 1 verse 29, sabi niya, pagmasdan ninyo ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan. Tumingin siya sa Panginoong Hesus. Tinuro niya ang Panginoong Hesus. Sabi niya, pagmasdan ninyo. Siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pag narinig ng Hudyo yun, di ba ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan, yun yung tupa, yun yung kordero na nihandog doon sa panahon ng lumang tipan. Ibig sabihin ay yun ay ang katuparan ng lahat ng yun ay ang Panginoong Hesus. At marami pang iba. So the Bible is the whole story of God's work of restoration of relationship between Him and the sinners, that the climaxes in the atonement of Jesus when He shouted, "It is finished." So ang Biblia po mga kapatid ay gawa ng Diyos, no? Ito po ay mensahe ng Diyos para sa pagpapanumbalik, pagkakasundo ng relasyon ng mga makasalanan at ng Panginoong
Jesus. So dayo din po, mga kapatid, nung hindi pa natin nakilala ang Panginoong Jesucristo, ay nasira po ang ating pong relasyon sa Panginoong Jesucristo dahil po sa kasalanan. Subalit ang Biblia po, mga kapatid, at ang Panginoong Jesucristo ay nagpapanumbalik po ng ating pong relasyon sa Diyos. Yung relasyon na nasira. Relasyon ng Diyos at ng tao na nasira dahil sa kasalanan. At ang pinakasentro po niyan, mga kapatid, dahil sa pagtubos ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Nung siya ay sumigaw na it is finished. Tapos na. Tapos na. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan mag-sakripisyo pa. Hindi nyo na kailangan mag-alay pa ng mga hayop. Hindi nyo na kailangan maghandog pa ng mga tupa. Dahil nagawa ko na. Siya na ang huling sakripisyo. Tapos na po, mga kapatid. That's why ang gospel, ang mabuting balita, ay hindi na po natin kailangan dagdagan. Hindi na po natin kailangan bawasan. Sabi sa Revelation chapter 22 verse 18. Kung sino man ang magdagdag sa kasulatan ito at magbawas, idadagdag din sa kanyang lahat ng mga sahod. So yun po, mga kapatid, tapos na po. Tapos na ang ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus doon sa krus para po mapanumbalik ang relasyon ng tao at ng Diyos. At yun po ang mission ng Iglesia. Mission ng City of Hope Canlubang, City of Hope Urban Mission as a whole, para mapanumbalik po ang nasirang relasyon ng mga tao. Pag tumingin po tayo sa paligid, mga kapatid, sila po ang ating mission dahil nasira ang relasyon ng tao at ng Diyos. At sino ang gagamitin ng Panginoon? Kanyang iglesia. Ang kanyang iglesia ang kanyang Espiritu. So God's written story, the Bible, is powerful. Amen po ba? May kapangyarihan sa katotohanan ng kanyang mga salita. So God's word is different from human words because when God speaks, He acts. Kapag ka ang Diyos ang nagsasabi, gagawin at tutuparin niya. Meron pa dito. So sabi sa Isaiah chapter 55 verse 11a, so will my word be which goes out of my mouth. It will not return to me void. Lahat ng salita na lumalabas sa bibig ng Panginoong Diyos ay hindi ito magiging walang katuturan. Lahat ng ito ay tutuparin niya. Lahat ng ito ay mayroong katuturan. Kapag ka sinabi niya, sinusugo kita, kapag ka sinabi niya sa kanyang iglesia na sinusugo kita, kasama po doon, mga kapatid, ang kanyang action. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi siya parang isang boss natin sa company na, sige, bumaba ka doon sa field. Ikaw nang bahala doon. Pero ang Diyos, pag isinugo ka niya, ang Holy Spirit, kapag isinugo ka niya, sasamahan ka niya. Una-una na siya. Amen po ba, mga kapatid? So, how powerful is the Word of God? Sabi sa Acts chapter 6 verse 7, and the message of God kept growing and spreading. And the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem. Bakit po napakabilis ng pagdagdag ng mga mananampalataya? Dahil yon sa mensahe ng Diyos. Dahil yon sa mabuting balita. And the large number of the priests were becoming obedient to the faith. Nakakamangha. Kahit yung mga pari ay nagiging mananampalataya. Kahit yung mga pari na hindi naniniwala sa pagka-Misaya, pagka-tagapagligtas ng Panginoong Hesus, ay naging mananampalataya.
So yun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng gospel. So accepting Jesus as Messiah and acknowledging Him as the source of eternal salvation. So yun po, no, tinanggap nila ang Panginoong Hesus. Kahit yung mga kaparian ito, tinanggap nila ang Panginoong Hesus bilang Messiah. No? At sila din ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Kahit alam naman po natin hanggang ngayon, majority sa mga Hudyo ay hindi tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang Messiah, bilang tagapagligtas. Pero noon pa man, sa unang pangangaral ng mga apostol ng mabuting balita, may mga pari na tumanggap. At naging kasama nila sa pananampalataya. Acts chapter 12 verse 24, but the word of the Lord is the good news about salvation through Christ, continued to grow and spread, increasing in effectiveness. Sabi sa Acts chapter 13 verse 49, and so the word of the Lord regarding salvation, ito pa rin, patungkol sa kaligtasan, was being spread through the entire region. So yun yung kapangyarihan ng mabuting balita. So it is good po mga kapatid na ipakita po natin yung ating pong testimony. But then, ganun din po ang salita ng Panginoon. Ganun din po ang gospel ay sasabihin din po natin sa mga tao. So the gospel itself is the power of God for our salvation. Sabi sa Romans chapter 1 verse 16, sabay-sabay nga po natin basahin. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation, from His wrath and punishment, to everyone who believes in Christ as Savior, to the Jew first, as well as to the Greek. Sana ganito rin yung lahat na yung conviction natin lahat, no? I am not ashamed of the gospel. Kung paano sinabi ni Apostol Pablo, hindi ko ito ikakahiya. Hindi ko ikakahiya ang mabuting balita dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Wala na pong ibang kapangyarihan ng Diyos. Wala na pong ibang source ng kaligtasan gagamitin ng Diyos maliban sa katotohanan ng mabuting balita patungkol sa Panginoong Hesus. Wala na pong iba, mga kapatid. So again, what is the God's purpose for the church? Number 1. Number 2, ito yung purpose ng Panginoong Hesus sa Iglesia. Magkakaroon ng pagsamba at magkakaroon ng paghayo. Magkakaroon ng worship at magkakaroon ng mission. Yun po mga kapatid ang purpose ng church. That's why we are here. Nandito tayo para magpuri, para mag-worship sa Panginoon. And after that, kakaroon ng mission. At yun na po ang ginagawa ng Iglesia, ng City of Hope Christian Church. So Jesus did not send and commission His church to go into the world empty-handed. Hindi niya tayo sinusugo na pinabayaan niya tayo na wala tayong dala, mga kapatid. So He gave us the Holy Spirit and the Word. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ano man po ang ginagawa natin na ayon po sa mission ng Panginoon, hindi po tayo nag-isa. Dahil unang-una, kasama natin ang banal na Espiritu. At pangalawa, binigyan niya tayo ng kanyang mga salita, ng kanyang mabuting balita na ito ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Holy Spirit. God is in the house. Kasama ng mga anak niya ang banal na Espiritu. Yun po ang pangako
ng Diyos. Tayo po'y nanalangin mga kapatid. Panginoon, salamat po. Dahil kasama ka namin. Hindi mo po kami iniiwan. Binigyan po kami ng sasabihin sa mga tao. Pinakilala niyo po ang Panginoong Hesus sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, dahil meron kaming iglesia na pinabibilangan na kung saan nandoon ka. You are in truth in this place, this community of faith, na kung saan ninyo pong tinawag. Maraming pong salamat, Panginoon. At patuloy namin dalangin ang kapustusan ng inyong pong banal na Espiritu. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon. Ang kapangyarihan ng mabuting balita na patuloy namin tatanggapin, Panginoon, na nagmumula sa inyo, aming Panginoong Diyos. Kaya sa mga oras na ito, dalangin ang inyong pong pagkilos, ang inyong pong pagsama, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless. Gamitin, Panginoon, para sa marami pang mga kaluluwa ang iglesia nito o aming Panginoon Diyos. Sa inyo po ang papuri, sa iyo po pasasalamat. Sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus.